Sisimulan na natin ang ating debate mga kapatid. Isa-set ko lang yung aking timer dito. Ayan. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Pastor Cesar Baladad sa kanyang patutunayan na ang Church of the Firstborn ay tunay na iglesia. Your time start now, Pastor. Okay, atin pong umpisahan po ang pagpapatunay. Ito po ang aking pong batayan dito po sa Lumang Tipan. Saklat ng Exodo ating pong mababasa, Exodo 13:1 hanggang 2. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, pakabalin mo sa akin ang lahat na mapanganay, ano mo magbukas ng bahay bata sa mga anak ng Israel, maging tao at maging hayop ay akin. Yan nga po yung aking pong patunay na ito pong panganay sa panahon pa ng Lumang Tipan ay andun na sila, yan ang bayan ng Diyos, yung Israel. Kaya sa mga nagsusuri ngayong gabi ito po aking pong patunay na ang panganay po, yan po yung bayan ng Diyos na kung saan po pinili sa panahon pa ni Moises. Ngayon, sa ating panahon ngayon, marami po nag-angkin na iglesia na sila daw ang tunay. Meron yung kanilang mga pag-angkin na tunay daw ang kanilang iglesia na itinayo. Subalit po, sa ating pong batay dito, dapat po, mayroon tayong tinawag na background, mayroon tayong tinawag na pasimula para tayo po ay masasabing tunay. Gaya ng iglesia ng panganay. Ito po ay panahon ni Moises, ando na po yung iglesia ng panganay o bayan ng Diyos. Kaya yan po yung aking pong tindig dito ngayon, na ito pong paksang ito ay napaka-tibay po na aking pong patunayan na ang panganay po, ito po yung itinayo ni Kristo sa kanyang kapanahunan. Doon po sa ating pong babasahin naman sa Mateo 16:18 na sinabi niya, ikaw ay Pedro, sa ibababa po ito, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya yan po yung panganay po, na kung saan po si Kristo ay isa sa panganay, na siya po yung ulo na iglesia. Kolosas 1:15 hanggang 18, ganito po ating mababasa sa aklat ng Kolosas, Bagong Tipan. Dahil po tayo sa Bagong Tipan. Ang Bagong Tipan po, ito po yung panahon po ng mga apostol. Sa aklat po ng Kolosas 1:15-18 ay ganito po, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay at sa kagitan at sa kalupaan, sa mga bagay na nakikita at sa mga bagay na di nakikita, maging luklukan man o pagsakop o pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at naukol sa kanya. At siya ang una sa lahat, ang panganay. Siya ang una sa lahat. Ibig sabihin nito, ito po yung 18. At siya ang ulo ng katawan sa mga katulad bagay, ang iglesia na siya pasimula ang panganay ng mga patay upang sa lahat ang mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Yan po yung aking tindig na ang ulo ng iglesia, si Kristo po. Siya po yung panganay. Kaya tinawag na iglesia ng panganay. Kaya si Kristo po ang ulo sa mga tuwid, siya ang panganay. Sabi dito sa Kolosas 1:18. Yan po ang aking pong unang tindig o unang puste. Kaya iglesia ng panganay po. Bakit po? Si Kristo ay panganay. Kaya siyang ulo ng katawan. Sa mga bagay ng iglesia. Yan. Ano pa? Yung pong itinayo dito, hindi po building. Hindi po building ang itinayo, kundi po mga tao po ang itinayo dito. Kung saan po, ang mga apostol, siya po yung mga pundasyon, mga apostol. Dito po sa aklat ng Epeso at mababasa. Sa aklat ng Epeso, dito natin titingnan kung saan po ang iglesia po na itinayo, hindi po yan building, baka sabihin natin building yan, hindi po yan building, kundi yan po yung mga tao na kung saan po, mga alagad ni Kristo. Dito po sa aklat ng Mateo 10, andito po yung mga alagad ni Kristo na pundasyon nito. Sa Mateo 10:1 hanggang pababa, ating tingnan ang Bagong Tipan. Okay. Kaya hindi po building ang itinayo, kundi po ito po yung mga tao na kung saan po tinawag ng mga alagad o mga alagad ni Kristo. Mateo 10:1 hanggang pababa. Ito po yun. Pinalapit niya ang kanyang mga 12 alagad. Kanya sila ng kapamahalaan laban sa mga karawaldumal na espiritu upang magpalabas sila upang kanilang mapagaling ang lahat ng sarisaring sakit at ang lahat ng sarisaring karamdaman. Ang pangalan ng mga 12 apostol ay ito. Ang una,
ay si Simon na tinawag na Pedro at si Andres sa kanyang kapatid at si Santiago na anak ni Zebedeo at kanyang kapatid na si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Matthew na maniningal ng buwis, Santiago na anak ni Alfeo at si Tadio at si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na sa kanya nagkanulo. Ang 12 ito sinugo ni Jesus na magsitungo sa alimang daan ng mga hintil at huwag kayong magsipasok sa alimang bayan ng mga Samaria, kundi bagkos magsiparang tayo sa tupang nangaglit sa bahay ni Israel. Yan po yung utos ni Kristo sa mga yung taanib sa iglesia, yung po mga alagad niya, yan po yung pundasyon. Ito na, hanapin ang mga tupa na nawawala sa bahay Israel. Kaya maliwanag po na ito po ang ating pong paksa dito po ay ang firstborn, sila po yung ikang bayan ng Diyos. Kaya sa bagong tipan, ang utos po ni Kristo na hanapin yung mga tupa na wawaglit sa bayan ng Israel. Yan po yung mga panganay. At tunay nga sa Gawa 7:38 kay Moises, Gawa 7:38, yan yung iglesia sa ilang. Yan yung po yung pinangunahan ni Moises yung iglesia ng panganay doon sa ilang. Kaya yan. Yan po yung isa sa aking mga pundasyon na kung saan po ang iglesia ng panganay ay yan ang tunay na iglesia ni tinatawag ni Kristo. Wala iba. Ngayon, yan po yan po yung nakasulat sa langit. Bakit po? Kung saan po yung iglesia, sabi doon sa unang Korinto 15, may katawan pang lupa, may katawan pang langit. Ano yung kayong katawan? Iglesia. Kaya yung iglesia ngayon, nasangit din yun, yung panganay, iglesia ng panganay. Hebreo 12:23. Yan po. Ito po yung sabi rito tungkol sa iglesia ng panganay. Hebreo 12:23. Basahin natin ang Biblia sa Bagong Tipan. Sabi rito. Ayan, 12:23 ng Hebreo. Sa pangkalan ng pulong, iglesia ng panganay na nakatala sa langit at sa Diyos na hukom at sa lahat ng mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Kaya yan po yung iglesia ng panganay na tunay nga na mayroon dito sa lupa, mayroon din sa langit. Kaya wala iba iglesia na nakalagay sa langit, wala iba, kundi iglesia ng panganay, walang iba. Lahatin ko na, wala ibang pangalan sa langit na iglesia, kundi tanging ang iglesia ng panganay lang ang nakatala sa langit. Yan po Last 3 minutes. Okay, yan po aking tunay nga ang Church of the Firstborn, ito po yung tunay na iglesia na tinatawag ni Kristo. Bakit po? Buwing sa langit man, anon sa Kristo, sa langit. Ang iglesia ng panganay, nasa langit din, nakatala doon, nakasulat doon. Kaya, matibay po ang aking tindig yun, ang aking patunay na walang ibang iglesia na itinatawag ni Kristo sa lupa, kundi yung iglesia ng panganay na ngayon ay nasa langit na. Yan po ang aking pong mga isa sa mga poste, mga pundasyon, na kung saan po, wala pong ibang pangalan na nakasuot sa langit, kundi ang iglesia na lang. Marami nag-angkin. Andun yung iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist, iglesia Katolika Romana. Wala po rin sa langit. Tanging ang iglesia ng panganay po, ang tunay na iglesia ni Cristo. Bakit po? Yan ang naka-record sa langit, walang iba. Okay. Kaya sa akin pong pagpapatuloy, sa akin tindig, ako po ay naniniwala na ito mo aking kinaniban dito sa lupa, ito iglesia ng panganay na aking pong kinaniban, kami ay bahagi doon sa itinatawag ni Kristo na iglesia ng panganay na nasa langit. Yan. Bakit po? Ano ating patunay? Tayo po ay unang-una ang ating pong aral na sunod-sunod, yung aral po ng ating Panginoon. Bakit po? Juan 7:17, ang sino mang tao na tumupad sa karuban ng Diyos, makikilala ang turo. Kaya yung turo po ng firstborn, yan po ang turo ni Kristo, yan po ang aming sinusunod. Kaya matibay po ang aming pong pananampalataya. Ang iglesia ng panganay po, yan po ang iglesia na tunay na tinubos sa Kristo sa kanyang dugo. Ang iglesia ng panganay, yan po yung iglesia na nasa langit at iglesia na kung saan po itinayog ni Kristo sa kanyang pong kapanahonan noon. Kaya sa akin pong pagpapatuloy, ito po mga talata. Last 1 minute. 1 minute. Okay. Ating basahin dito ang Matthew 4 o 4:17 hanggang 22. Ito po yung aking pong babasahin, sa aklat ng Mateo. May oras pa. Mateo 4. Kaya, okay. Sabi nito, Mateo 4. 17. Okay. Mula noon, nagpasimula mangaral si Jesus
At ang sabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Yan po yung utos ni Kristo. Malapit na ang kaharian ng langit. Kaya yan pong iglesia ng panganay, yan po yung ating pong dapat natanggapin. Bakit po? Diyan nakapaloob po ang aral ni Kristo na kung saan po magsisi tayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Kaya po, sa akin pong tindig, at salamat po sa nakikinig. Kayo po ay purihin ng Panginoon. Sa pahintan ng Diyos, God bless you po sa lahat. Okay. Time. At yakin na kasi kunti na lang, moderator. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Bishop Pastor Cesar Baladad, mga kapatid ng Church of the Firstborn. At syempre dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Jando ng Roman Catholic Church. 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Unang tanong, Brother Cesar. Kailan natatag si Kristo ng Iglesia? Okay, ayon po sa ating pong history, nandun po sa 33 AD o first century, natatag. Okay, first century. Sabi mo kanina, sa lumang tipan may firstborn church na. Tama ba yun o mali? Okay, tama yon. Ito yon. Ang firstborn, bayan ng Diyos noong araw, bayan ng Diyos, Diyos ang tawag, bayan ng Diyos. Okay, bayan ng Diyos. Yung sinasabi mo firstborn na nasa lumang tipan, sino nagtatag nun? Ayun yung sa Diyos, pinangunahan ni Moises, yun sa Diyos yun. Kaya yun yung nasa ilang na pinangunahan ni Moises, ang iglesia ng pangalan sa ilang. Ayan. Yun ba yung iglesyang kinaniban mo? Yung aking kinaliban ngayon, ito po yung iglesia ng panganay, yun po yung sa bagong tipan, sa Hebreo. Hebreo 2:23. Objection, moderator. Time stop. Anong Okay. objection ng ating negatibo? Ang tanong ko sa kanya, yung bang sinasabi niyang iglesia ng panganay na nasa lumang tipan, yun bang iglesia kinaniban niya? Ang sinagot sa akin, Hebreo 12:23. Hindi ko tinatanong yung Hebreo 12:23. Ang tanong ko, kung binasa niya kina sa lumang tipan, yun bang iglesia kinaniban niya, yes or no? Okay, so nag-object ka, bro, dahil yung tanong mo is a categorical question, no? Pastor Cesar, meron ka bang counter objection doon or ready ka nang sumagot ng yes or no? Sagutan ko, moderator. Okay. Ito po. Anong sagot? Okay. Pastor, kung sasagot ka ng 20 seconds, mauuna yung yes or no ba? Yun ba yung church mo? Yun ba daw yung ano nga yung tanong, bro? Again, bro, dyan to. Ang tanong ko sa kanya, yung binasa niya na Church of the Firstborn daw sa lumang tipan, yun bang iglesia kinaniban niya? Okay, yes or no daw, Bishop? Sasagot ka ba? Or Yes. Yes, Yes. proceed. Kasi Okay. yes. Iglesia 30 seconds, bro. Proceed. Okay. Ang iglesia sa panganay sa lumang tipan, yun din po yung iglesia ng panganay sa bagong tipan na pinangunahan ni Kristo. Kaya kung ako nakaanib doon sa iglesia ng panganay pa lang sa ilang, yung kay Moses, related, ano na kami doon, ugnay na kami doon, ugnay na. Kasi nga, ang iglesia sa ilang kay Moses, yun din yung iglesia ni Kristo, iglesia na ito ni Kristo, ang Next firstborn question. sa bagong tipan. Next Okay. question. Next question. Sabi mo kanina, nagtatag si Kristo ng iglesia 33 AD. Tanong, yung ginamit mo sa lumang tipan, 33 AD ba yon? Yes or no? Okay. No. Bakit? Yung aking premise doon umugnay ang bagong tipan doon sa luma. Ibig sabihin, mayroong pinagmulan. Kaya hindi sulpot siya kasi mayroong pinagmulan. Sa lumang tipan, may panganay na. Aking inugnay yung bagong tipan doon sa lumang tipan. Kaya related yun sila. Iglesia ng panganay sa lumang tipan, bagong tipan. Yun po yung... Again, next question. Ginamit mo yung talata sa lumang tipan. Maaari ka ba makapagbigay ng Bible scholar na nasasabi niyan nga ay referring sa church na kinaniban mo? O wala? Hindi na kailangan isular. Bakit po? Ugnay siya. Kasi nga, yung lumang tipan, kay Moises na panganay, sa Diyos din yun eh. Ang sabi doon ng Diyos, pagkabal mo ang panganay, akin lahat, lahat ng panganay sa bayan ng Israel. Kaya yung bagong tipan, kay Kristo, sa Diyos din yun eh. Next question. Sa Diyos din yun. Tinatanggap mo ba na yung sinasabi mo sa lumang tipan ay hindi tatag ni Kristo? Yes or no?
Yes, sa Diyos yun. Ibig sabihin, mayroon ng panganay na bayan ng Diyos, yung iglesia, panganay. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, tinawag na iglesia ng panganay. Bakit po? Si Kristo ang panganay. Siya po yung ulo ng iglesia ng panganay. Kaya doon nauugnay ang iglesia ng panganay kay Kristo. Ang lumang tipan kay Moises doon. Next question. Kasi bayan ng Diyos. Okay. Saan nga natin uli mababasa sa lumang tipan ang iglesia ng panganay? Moderator, ang sabi ko doon, Time stop, bayan time ng stop. Diyos. Moderator, Okay, Okay. tumatawag ka na moderator, bro. Anong sadya mo? hindi ko binanggit ang iglesia sa lumang tipan. Ang sabi ko, bayan ng Diyos, yung panganay, bayan ng Diyos. Hindi ko sabing iglesia yun. Okay. So, nag-o-object ka, bro, doon sa premise ng pagtatanong niya na hindi mo nga daw sinabi. Ngayon, Brother Jando, meron ka bang counter-objection doon, bro? Or hahatol na ako? May counter-objection ako. Sabi niya, hindi raw yun iglesia ng panganay, kundi bayan ng Diyos. Ang tema namin, moderator, iglesia ng mga panganay na kinaaaniban ni Cesar Baladad, ang iglesyang tinatag ni Kristo. Kaya ako siya tinatanong doon sa lumang tipan, kasi inamin na niya kanina, si Kristo nagtatag ng iglesia 33 AD pa. Okay. So, yun. Okay, so nakuha ko na, bro. Ganito ang ating desisyon dyan. Pagdating kasi sa premises at yung observation ng nagtatanong, bilang moderator, hindi ko talaga yan pinapakialaman. Ang tinitingnan ko lang, either that is a valid question or not. Now, Pastor Cesar, either nagsasabi siya ng totoo or hindi, nasa audience yan. But I see that that question is a valid question, ha. So ibabalik ko ulit kay Jando ito. Titingnan natin kung paano mo sagutin or pwede kang magpaliwanag agad kung hindi talaga masagot ng direkta. So Brother Jando, pakiulit nga yung tanong, bro. Ito ang tanong, moderator. Saan nga sa lumang tipan niya nabasa iglesia ng mga panganay? Sagot? Okay, ito sagot. Wala tayong mababasa sa lumang tipan na may iglesia ng panganay. Pero, ang akin ng punto, bayan ng Diyos yung panganay doon, bayan ng Diyos sa lumang tipan. Ngayon, pagdating sa bagong tipan, tinawag na iglesia, sabagat si Kristo ang nagtatag, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya, si Kristo ang panganay, siya ang ulo. Kaya naniniwala ko na ito ang tunay na itinayo ni Kristo. Ayan. Clarification, tinatanggap mo ba, Cesar Baladad, na wala pala sa lumang tipan ng iglesia ng mga panganay? Yes or no? Yes, pero may panganay na. Yes. Ang tawag na iglesia wala sa lumang tipan, pero may panganay na. Kaya dito sa punto ngayon sa bagong tipan, itatayo ko ang aking iglesia. Kaya dahil si Kristo nagtayo ng iglesia ng panganay. Yan yung aking tindig. Kaya sa lumang tipan, bayan ng Diyos ang tawag sa firstborn, bayan ng Diyos. Pagdating sa bagong tipan, iglesia na. Bakit po? Itatayo ko ang iglesia. Ayan. Okay, ginamit mo ang Mateo 16:18. Tanong, mababasa ba dyan iglesia ng mga panganay o hindi mababasa? Okay. Mababasa, itatayo ko ang aking iglesia. Wala tayong dugtong dyan, pero ang patunay ko dyan, panganay talaga, bakit siyang ulo eh? Panganay si Kristo eh, siyang ulo. Ayan. So tinatanggap mo sa Mateo 16:18, walang mababasang iglesia ng mga panganay. Ang panganay, pero ang aking tindig dyan, si Kristo ang ulo, panganay si Kristo, kaya iglesia ng panganay. Si Kristo ang nagtatag, iglesia ng mga panganay. Ayan, yan ang sagot ko. Inaamin mo na ba, Brother Cesar, na hindi pala mababasa sa Mateo 16:18 ang iglesia ng mga panganay? Yes or no? Yes, wala nga pangalan ng panganay, pero ang nagtatag si Kristo, kaya panganay, kasi si Kristo ang nagtatag. Gaya ng halimbawa, iglesia ni Kristo, wala bang Kristo dyan, pero si Kristo nga ang nagtatag, kaya sabi na iglesia ni Kristo. Sa akin naman, iglesia ng panganay, kasi si Kristo ang ulo, siyang panganay, kaya kapit na kapit sa kanyang pangalan, iglesia ng panganay. O kayo nga, iglesia katolika, wala bang katolika dyan, pero inyong ginamit, ganyan yun. O ganyan yun. Sino naman ang Bible scholar na maipakita mo na nagsasabing Church of the Firstborn ang iglesia tinatag sa Mateo 16:18? Sapagkat may talata sa Biblia na andun si Kristo sa langit, ano ang panganay, iglesia ng mga panganay na nakatag. Time stop muna. Pastor.
Pastor panganay. Cesar, wait lang Pastor. Nagtatawag si Brother Jando, medyo hindi lang malinaw no sa audio. Bro Jando, anong concern natin? Ang ano ko is nakalimutan. Yung ano, yung sino ang Bible scholar na nagsabi na Church of the Firstborn ang iglesyang tinutukoy sa Matthew 16:18 kasi yung sabi niya doon Okay, okay. nagsimula 16:18. Okay, so I think yung objection mo bro, naghahanap ka ng pangalan ng isang scholar. Kumbaga, Tapos okay, prove so interpreting. oo. Yan yung objection niya, Pastor Cesar. Meron ka bang counter objection doon, Pastor Cesar, o ready ka nang magbigay ng pangalan ng scholar? Okay. Hindi na ako mabigyan ng pangalan ng tao na nag-ano niyan, Okay. ano Okay, niyan. okay, Pastor. So, ganito, wait lang, Pastor, ha. So, Brother Jando, abangan mo lang kung magbibigay siya ng pangalan at saka pwede kang mag-object pag wala talaga. Tapos, kasi within 20 seconds yan. Pastor Cesar, pasok mo yung sagot mo, Pastor. Time resume. Etong tao. Ang tao na aking magpapatunay niyan, si Apostol Pablo. Sapagkat si Apostol Pablo ang sumulat sa Hebreo 12:23. Iglesia ng panganay na nakatala sa langit. Kaya si Pablo talaga, alam niya yan dahil siya isang apostol ni Kristo. Kaya isinat ni Pablo ang iglesia ng panganay sapagkat alam niya Next question. na si Kristo ang may-ari niyan. Next Iglesia question. ng panganay na nakatala sa langit. Apostol Pablo ang Next may question. sabi. Next question. Ang iglesia bang tinutukoy sa Matthew 16:18 nasa langit ba o nasa lupa? Ayan. Merong sa langit, may sa lupa. Kasi yung time na yun na si Kristo dito sa lupa, may iglesia ng panganay dito sa lupa, nung time ni Kristo na buhay pa siya, kasama ang apostol. Ngayon patay na sila, nasa langit na sila. Kaya ano, iglesia sa langit din na nakasulat. Iglesia ng panganay na nasa langit kasi ano na sila lahat doon. Mga tao banal. Time. 7 minutes time. Okay. Okay, thank you. So, no side comment tayo, bro, Jando, ha. So, mga kapatid, dito tayo sa ating negative stand naman. Another 10 minutes ito kay Brother Jando. Wala siya, Bro? excuse me, baba ko muna yung bata sa kwarto. Sige mga kapatid, so shoutout muna sa ating mga manonood dyan. Alam ko marami dyan sa ating punto por punto sa Facebook at YouTube. Shoutout sa inyo dyan. Ayan, hindi natin mababasa lahat ng comment nyo. Pero mag-comment lang kayo dyan. I-share nyo yung ating mga live streaming. Dyan din kay Brother Yes Sumar. Shoutout sa inyo dyan. At kay Tata Rosal. At iba pang nagla-live ngayon. Shout out sa inyo dyan mga kapatid. Again, sa mga bagong pasok sa ating live, ang pinag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa tunay na iglesia na pinatutunayan nga ng ating apermatibo, that is Bishop Cesar, na ang Church of the Firstborn ay tunay na iglesia. Negative naman si Brother Jando, yung magbibigay ng negative stand ngayon ng Roman Catholic Church mga kapatid. So Brother Jando, Okay, I think hindi pa ready na. So mga kapatid, shoutout muna sa ating mga manonood dyan. Dito sa Russia TV, Zach Jacob ng Bantay Pinto, shoutout sa iyo. Grace Barrios, isang ex-MCGI, isa sa magagaling na babaeng debater, no? At actually naghahamon din siya dito sa punto por punto. At shoutout sa iyo, Sister Grace. Barrios mga kapatid. Shoutout din kay Eme Alfonso, kay Aladin Gregorio ng Baptist mga kapatid, Pastor Alexander Santos ng Baptist, shoutout din kay Brother Carl ng Rangers of God mga kapatid, at iba pang talagang sumusuporta sa Russia TV mga kapatid. Ayan. So nandito tayo ngayon mga kapatid sa ating negative stand, no. By the way mga kapatid, live na live tayo ngayon sa Russia TV. Isa itong neutral platform mga kapatid, kung saan dito ay sama-sama ang ating mga debater upang ipahayag yung kanilang pananampalataya in a form of debate. At meron din akong podcast sa Russia TV group mga kapatid. Kung gusto nyong puntahan, pwede kayong i-search nyo lang yung Russia TV group. At naka-live din tayo sa ating YouTube channel, Russia TV. At soon doon sa TikTok natin mga kapatid, Russia TV.
I hope na kaya na nating magsabay-sabay yung tatlong streaming na yan. Maraming salamat ulit sa ating platform ngayon, yung ginagamit natin na Zoom sa punto-punto mga kapatid. Okay, Brother Jando, you are ready, bro? Yes, ready na, Brother Rasha. Okay, 10 minuto bro sa iyong pagiging negatibo. Your time start now, bro. Okay. Ito na, negatibo na tayo, no? So, mali po yung sinasabi ni Cesar Baladad na yung iglesia ng kanya kinaniban ay tatag daw ni Kristo. Unang-una, sumablay siya sa lumang tipan. Bakit? Ginamit niya ang lumang tipan. Nakalimutan ko lang kung saang talata yon. Tinanong ko siya, yun ba ay mababasa ba doon na iglesia ng mga panganay? Ang sagot ay walang mababasa. Bayan ng Diyos daw. Sa madaling salita, wala nga doon. So, badyat. Yan, badyat. Pangalawa, gumamit naman siya ng Mateo 16:18. Ang iglesia tinatag na Panginoong Jesucristo nagsimula sa unang siglo. Sa unang siglo nagsimula ang iglesia tinatag ng Panginoong Jesucristo at alam naman natin hindi yun ang iglesia kinaaniban ni Cesar Baladad. Mamaya sa rebuttal questions mamaya, tatanong ko na yung mga kailangan kong itanong na alam kong hindi niya masasagot. No? So, punta tayo sa Mateo 16:18. Sabi ni Kristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Nasaan yung bato? Nasa lupa o nasa langit? Siyempre, nasa lupa yon. Yung binasa sa Hebreo 12:23, nakatala sa langit. Paano magiging kaanib si Cesar Baladad sa isang iglesia kung sa unawa niya ay nasa langit na pala? Oh, na? Buti na lang na save by the bell siya. Kasi ang follow-up question ko sana doon, saan sinabi ni Apostol Pablo na ang iglesia ng mga panganay sa lupa tinatag? Kaya ko, buti na lang na save by the bell. Oh, alam nyo, itong debating ito, hindi sana mangyayari ito eh. Kaso nga lang, atat kasi bumawi. Isang tanong lang sana, na itatanong ko sa kanya mamaya. Nasaan ang iglesyang kinaaniban mo noong taong 300 at sino ang pastor nyo noong taong 300? Kaya ako pumayag na ituloy ang debating ito dahil sabi ni Cesar Balada, dito lang siya sasagot. Sana sagutin nga, no? Sana sagutin nga ni Cesar Balada. Noong taong 300, nasaan ang iglesyang kinaaniban mo? Sino ang pastor nito? At saan natin mababasa? Ayon, hindi ba? Kasi malaking questionable dito eh. Kung sila pala yun, bakit walang iniambag ang iglesia na kinaaniban ni Cesar Baladad nung ginawang libro ang Biblia? Ayon, ang iglesyang tinatag ng Panginoong Jesucristo, nagsimula sa Jerusalem, pumunta sa Roma. Mababasa ba natin na ito'y pumunta sa Roma? Mababasa. Ang sabi doon sa Gawa 23:11, ganito ang ating mababasa. Yan, sabi ganito. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Yan tanong, meron kayang maituturo si Cesar Baladad na simbahan nila na nasa Roma? Abangan natin kung makapagbibigay ba ng address mamaya. No? And then, yung iglesia tinatag ng Panginoon, wait lang. Yung iglesyang tinatag ng Panginoon ay nakarating din sa Antioquia. Yung Church of the Antioch.
Sabi ni Cesar Baladad, yung iglesyang kinaaniba niya, Church of the Firstborn, nandoon daw ang mga apostol. Kaso, ang iglesia doon sa sa Antioquia, sino kaya ang nagpangalan nito? Kasamahan ba ni Cesar Baladad 'yon? Kasi yung kanilang simbahan doon, meron namang mga rebulto. Ewan ko kung aangkinin ba ni Cesar Baladad 'yon, alam kong hindi. Pangatlo, sa Roma, iglesia sa Roma. Sino ba ang kanilang obispo? Hihingan ko 'to mamaya. Kasi ang iglesia ng Panginoon, may obispo saan man siyang chapter na pupunta. May nakatalagang obispo. Tatanungin ko 'to mamaya kung sino ang kanilang obispo sa Roma. Pag walang maibigay na pangalan, ibig sabihin, hindi sila ang iglesia ng Panginoon na nasa Roma. Tatanungin ko mamaya kung sino ang kanilang iglesia sa kanilang obispo doon sa iglesia na nasa Antioquia. At ating hihingan mamaya kung mayroon ba siyang maibigay na pangalan. At ang malaking tanong ko mamaya sa kanya, isa sa aking malaking tanong, yung ikatlong Bishop of Antioch, Bishop of Antioch sa iglesyang tinatag ni Kristo na nakarating sa Antioquia, yung third bishop doon, nagsulat sa mga Kristiyano sa Smyrna, isa sa mga 7 churches. Nagsulat sa mga Kristiyano sa Smyrna, kung saan sinabi doon, where the bishop shall appear, there let the multitude of the people also be. So where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Ang tanong, yun ba ang iglesia kinaaniban ngayon ni Cesar Baladad? Itanong natin yan mamaya. Ano? Sana sagutin niya yung tanong kasi pinayagan ko siya na ituloy ang debating ito. Dito lang daw siya sasagot sa aking mga tanong. Pakinggan natin. Ginamit naman niya kanina. Mateo, this is Colosas 1:15-18. Last 3 minutes. No, may mababasa ba kaya doon na iglesia ng pangapanganay? Wala. Tandaan niyo ang iglesyang tinatag ni Kristo, tinatag sa unang siglo, hindi sa lumang tipan. Kaya yung lumang tipan niya, budget na. Yung iglesia tinatag ni Kristo sa lupa, tinatag hindi sa langit. Yung nasa Hebreo 12:23, oy, sabi niya sa langit daw yun. Nasa langit daw yun. So hindi yun na iglesia tatag ni Kristo. Kasi tatag ni Kristo nasa lupa. Wala sa langit. Ano? Pangatlo, ginamit naman niya Mateo 10:1, pababa. Ang babasa kaya doon ang iglesia ng mga panganay na nasa lupa, tiyak ko, wala. Wala siyang may bigay na Bible scholar. No? Ang iglesia tatag ng Panginoong Jesucristo mula sa unang siglo, nakapunta sa Antioquia. Mamaya, hanap ko ng address mamaya sa Antioquia kung meron ba o wala. Nakapunta sa Roma. Saan yung kanilang simbahan sa Roma? Nakapunta sa Espanya. Hala. Saan ang kanilang simbahan sa Espanya? At sino ang mga pastor nila sa panahong yon? Sana may maibigay si Cesar Baladad. Ginamit pa niya, Gawa 7:38, tumutukoy sa iglesia na nasa ilang. Sinabi niya kanina, walang Church of the Firstborn sa lumang tipan. So, bad shot. Sabi pa niya kanina, walang iglesyang tinatag si Kristo sa lumang tipan. So, bad shot. Sabi niya, konektado daw ang iglesyang tatag ni Kristo. Uy, teka. Konektado daw ang iglesyang tatag ni Kristo sa New Testament, doon sa Old Testament. Last 1 minute. O kung konektado, hindi na sana nagtatag ng iglesia. Tandaan ninyo yung iglesia na nasa ilang, nakarating yung sa panahon ni Kristo, may sinagoga pa nga sila. Pinasukan ni Kristo sinagoga nila. Ano nangyari? Kinalaban si Kristo doon. Kaya siya nagtatag ng iglesia. Ibig sabihin, hindi yung tatag ni Kristo. Bad shot na naman siya. Ginamit niya unang Korinto 15,
Mababasa ba doon, iglesia ng mga panganay? Wala rin. Budget talaga, budget. Iglesia ginaaniban ni Cesar Balatag, kahit isa sa mga talatang ito, wala siyang inaaniban doon. Wala siyang kinalaman. Mamaya, hingan ko siya. Sinasabi sa Biblia na may Linus at merong Clemente. Tanungin natin, kilala mo ba ang mga ito? Pag wala siyang may Time, sagot, time. chat. Thank you. Okay Sige. mga kapatid, dyan natatapos ang unang negative stand ng ating negative brother Janto ng Roman Catholic Church at dako tayo sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Pastor Cesar Baladad, 7 minutes para sa iyo bro. Your time start now bro. Okay, tanong. Sa lumang tipan, mayroon na bang mga panganay sa lumang tipan? Objection Ito, mo. no? Time stop, time stop. Objection tayo. Bro Janto, nawawala yung audio mo bro. Okay, nawawala dahil ano. Okay, dinig na bro. Sige, naririnig ako? Dinig ka bro, malakas bro. May objection ka bro? Ang objection ko, moderator, ang topic namin, Church of the Firstborn na kinaaaniban ni Cesar Baladad. Hindi namin issue kung may panganay ba doon o may kapatid ba doon. Okay. Mm. Nag-object ka doon bro sa forma ng pagtatanong ni Pastor Cesar, no? Oh, Pastor, meron ka bang counter objection doon bago ako humatot? Oo, kapatid, kasi nga, ginamit niya yung lumang tipan noon, ganina sa akin, na panganay. Kaya, ibabalik ko sa kanya, ang tanong, sa lumang tipan mo may panganay na. Yan ang tanong ko sa kanya, kung mayroon na o wala. Okay. So ganito, naintindihan ko naman yung punto mo, Pastor Cesar, no? Actually, tinitingnan ko ito naman as a valid question doon sa salitang panganay. However, nandito kay Brother Jando, bro, sasagutin mo ba ng direkta yung tanong or pwede ka magpaliwanag sa 10 segundo, bro? Bakit mo hindi sinasagot ng direkta yung tanong or sabihin mo lang next question? Anong gagawin mo, bro, Jando? sige, bigay ako ng 10 seconds. Proceed, bro. Hindi ko sasagutin kasi ang tema, iglesia ng mga panganay, hindi ko may panganay ba o wala. Next question. Next question. Okay. Doon po sa binanggit sa Hebreo 12:23, may nababasa po na iglesia ng panganay, yes or no? Yes, may mababasa. Pero hindi yan ang iglesia ang kinaaaniban mo kasi nasa langit yan, sabi mo, di ba? Ikaw nasa lupa ka. So hindi yan ang iglesia kinaaniban mo. Next question. Next question. Yung bang Hebreo, iglesia ng panganay na nasa Hebreo, yan ba, saan na isulat? Sa lupa o sa langit? Saan na isulat yan? Yung Hebreo 12:23, sa langit o sa lupa? Objection, moderator. Time stop, time stop. Objection, bro. Anong objection natin? Hindi ko maintindihan ang tanong niya kasi ang sabi niya kanina, yung iglesia ng mga panganay na nasa Hebreo 12:23, nasa langit daw yon. Okay. Tapos ang tanong niya ngayon, hindi ko maintindihan kasi hindi tugma sa paliwanag niya kanina. Pakilinaw yung tanong. Okay. So, nag-object ka doon sa medyo hindi malinaw sa iyo yung tanong nga. Okay, so Pastor Cesar, meron ka bang counter objection doon? Yes, moderator, ganito yon. Yung Hebreo 12:23, binanggit doon, iglesia ng panganay. Itong tanong ko sa kanya, saan isinulat yan? Saan isinulat yan yung Hebreo? Sa lupa o sa langit? Saan isinulat yan yung libro na yan? Sa lupa o sa langit? Okay. So, ganito yung ating hatol dyan. Ang tanong dito, bro, kung hindi masyadong malinaw sa iyo, saan daw nasulat yung Hebrew? Tama ba yon, Pastor? Saan nasulat yung Hebrew na yon? Sa langit ba daw or sa lupa? Ngayon, kinukuha ko as a valid question ito, Brother John Dua. However, ikaw pa din yung sasagot nito.
mamimili ka ba bro sa langit or sa lupa, or magpapaliwanag ka agad at 10 seconds, or next question? Chance. Proceed bro. Hindi ko sasagutin kasi ang tanong niya hindi nauukol sa topic niya ng iglesyang kinaaniban niya tatag ni Kristo. Yun ang topic eh. Doon kami mag-stick sana. Hindi sa kung sino ba, saan ba sinulat, sa lupa ba o sa langit. Hindi yun. Next question. Next question. Next question. Hmm. Okay. Yung iglesia ng panganay na nasa Hebreo, sino na nagtatag niyan? Okay. Walang sinasabi sa Hebreo 12:23 kung sino ang nagtatag. At wala rin sinabi si Pablo na si Kristo ang nagtatag niyan. Next question. Next question. Next question. Next question. Yan ba iglesia ng panganay na nasa Hebreo? Yan ba totoo o hindi? Yes or no? Yan ay tunay pero hindi si Kristo ang nagtatag niyan at hindi yan ang iglesyang kinaaniban mo. Ang tema natin ngayon, patunayan mo ng iglesyang kinaaniban mo ang tatag ni Kristo. Yung nasa Hebreo 12, hindi yan tatag ni Kristo. Kaya hindi yan ang iglesyang kinaaniban mo. Next question. Okay. Next question. Kung itong nasa Hebreo 12:23 na iglesia na hindi tatag ni Kristo, bakit sinulat ito ni Apostol Pablo kung hindi ito kay Kristo? Sinulat yan ni Apostol Pablo para ipakita na meron tayong mga espiritu ng mga taong ginawang banal na pwede nating lapitan. Hindi nga kayo lumalapit doon sa mga espiritong yun eh. Sa mga santo, wala kayong santo. So hindi yan ang iglesyang kinaaniban mo. Next question. Next question. Okay. Yung mga taong banal Time stop ayun, muna. yung mga banal na tao. Pastor, Nasaan sila? Pastor, nawawala ka. Pakiulit yung tanong mo, Pastor. Sayang yung... Sige, Okay. Kung yung mga taong banal na nakalagay sa Hebreo na iglesia ng panganay, nasaan sila ngayon? Yung mga taong banal na yan, nasaan sila ngayon? Okay. Yang mga santo na yan, nasa langit yan. At walang santo sa iglesia ginaniban mo. Kaya hindi yan ang iglesia ginaniban mo. Next question. Question. Kung yung tao na yan, mga banal na, sino yung mga, anong grupo sila na mga pangalan doon na nakatala sa langit doon sa, sabi mo mga banal na santo, mga banal na tao. Sino mga tao na yan? Anong pangalan nila? Anong grupo sila? Walang sinasabi kung anong grupo. Walang sinasabi kung ano ang mga pangalan. Isa lang ang sigurado ko. Hindi yan ang iglesia ginaaniban mo. Kasi nasa lupa ka at walang santo sa iglesia nyo. Next question. Next question. Okay. Yung may iglesia ng panganay na ating nabasa na nakatala sa langit, yun ba'y totoo na mga banal na tao, mga banal na nasa langit? Yes or no? Yes, mga espiritu yan ng mga banal, ng mga santo. Yung iglesia ginaaniban mo, walang santo. At hindi yan tatag ni Kristo yung nasa Hebreo 12:23. Ang topic mo, ang iglesia ginaaniban mo, tatag ni Kristo. Wala dyan eh. Malas mo lang. Next question. Desisyon. Kung yung mga banal na santo na sa langit na tinawag na iglesia ng panganay, ang sabi mo, hindi yun totoo. Ngayon, ang iglesia na nasa langit na panganay na iglesia, sila yung mga taong banal. Yun ba yung mga alagad ni Kristo? Yung mga taong banal na yan? Yun ba yung mga alagad ni Kristo? Yes or no? Objection, moderator. Hindi ako sasagot sa tanong niya na categorical kasi wala doon ang tamang sagot. Okay, so gagamitin mo yung 10 segundo, bro. Yes. Proceed ka, bro. Yung mga santo na walang sinasabi kung yung ba'y tatag ni Kristo o hindi. Walang sinasabi na sila ay yung iglesia tinatag sa lupa. Next question. Next question. Next question. Naniwala ka ba na si Kristo ang ulo ng iglesia? Naniwala ka ba na siya ang ulo ng iglesia? Si Kristo. Yes or no? Naniniwala ako sa yung ulo ng iglesia. Kaso yung founder nyo, nagsimula lang mula nung kay Martin Luther, hindi panahon ni Kristo. Next question. Objection. Time stop muna. Pastor, medyo Okay. hindi malinaw yung salita mo, pero naiintindihan ko, nag-o-object ka ha. Anong objection mo, Pastor? Hindi ko tinatanong kung si Luther o ano. Ang tanong ko sa kanya, kung sang-ayon ba si Kristo ang ulo ng iglesia?
Okay. Yan ang tanong ko sa kanya. Okay, so objection niya doon sa sang-ayon ba daw siya yung ating tinatanong. Brother John Doe, meron ka bang counter objection doon bago ako hahatol? Sumagot na ako kanina, hindi yung categorical question. Sumagot ako kanina na hindi ako sumasang-ayon. Yun, nasagot ko kaya, hindi ako sumasang-ayon. Next Okay. question. Okay, so ito yung ating decision. Nadinig ko naman yung sagot doon, Bishop, at inulit pa ngayon na hindi daw siya sang-ayon. Ngayon, next question, Bishop. Pwede mong ulitin yung tanong ha kung hindi pa klaro sa. Next question. Hindi ka ba sang-ayon sa Kristo ang ulo ng iglesia? Hindi ka sang-ayon? Yes or no? Sang-ayon ako na si Kristo ang ulo ng iglesia. Pero ang kanyang iglesia, hindi yan ang iglesia kinaaniban mo dahil wala namang santo sa iglesia nyo. Next question. Next question. Oh, Kung si Kristo ang ulo ng iglesia, nasaan si Kristo ngayon bilang ulo ng iglesia? Nasaan siya ngayon? Si Kristo, nasaan siya ngayon? si Kristo nasa langit siya ngayon. Bilang ulo ng Yes, iglesia. langit. Ang Wait iglesia Okay. Wait lang, Pastor. Sumasagot pa. Proceed ka muna, Bro John Doe. nasa langit si Kristo at ang kanyang iglesyang katawan, kami yon, hindi yon kayo, kaya hindi nga kayo eh. Next question. Next question. Next question. Kung yung ulo na si Kristo nasa langit, nasaan yung katawan? Nasa lupa. Next question. Next question. Yung pagkaanib na Kristo, sa kanyang pagtayo, ibig mo sabihin, buhay pa hanggang ngayon? Nasa lupa sila? Yes, nasa lupa. Hindi naman namatay lahat eh. Nasa lupa sila. Eto nga, nasa Roma, nakarating sa Roma. Wala namang mababasa na naubo sila sa Roma. Walang mababasa ang gano'n. Nagpatuloy. Hanggang ngayon, nasa Roma pa rin yung iba. O, next question. Next question. Next question. Kung ngayon mayroon na nasa langit, yung bang iglesia ng panganay, si Kristo panganay, hindi ba siya ang ulo ng iglesia ng panganay? Ayon sa Kolosas 1:18? Hindi. Walang mababasa sa Kolosas 1:18 na si Kristo ay iglesia ng mga ulo ng mga panganay. Walang ganon. Next question. Next question. Kung yung iglesia ng panganay na nasa Biblia, Time. 7 minutes time. Okay mga kapatid, diyan natatapos ang first stage ng ating debate sa ating first stand at napakainit na first cross mga kapatid. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Espiritu ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang iglesia ng Diyos mula Espanya, papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa tuwa
nagdidib sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo, The pillar and foundation of the kami ang truth bida. is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.